Kabanata 1016. Hinawakan ni Sean Bill ang kanyang kamay sa sandaling ito at nagbuga ng usok ng kanyang sigarilyo. Kawili-wili. Walang nang ahas upang maging mapagmataas sa harap ko sa loob ng maraming taon. Isusulat ko ang dalawang salita, si Sean Bill, ay baligtad kung hindi ko personal na masira ang iyong mga kamay at binti. Naglakad si Sean sa harap ng karamihan habang nakikipag-usap. Si David Bowie ay nanggigil na kay Harvey York, ikaw talagang pinamamahalaang upang mapahamak ka ni Brother Sean. Patay ka ngayon. Napabuntong hininga si Terry Lewis sa kanyang puso at walang malay nais na hamarang sa harap ni Harvey. Naramdaman niya na tapos na ang lahat. Maaaring kailanganin niyang mamatay kasama si Harvey ngayon. Pagkatapos, nang makita ni Sean ang mukha ni Harvey ng malinaw, ang kanyang tuhod ay lamambot, at agad siyang napaluhod sa harap ni Harvey. Ang eksenang ito ay ginawa ang lahat na nabaliw, si David ay natulala. Napanganga din si Tara, lahat ng mga kalalakihan ni Sean ay tulala din. Ang eksenang ito ay hindi mukhang makatutuhanang. Ito ay tulad lamang ng isang panaginip. Ang masama at mabangis na si Sean Bill, ang malaking boss mula sa mga kalye, talagang lumuhod kay Harvey. Ang buong lugar ay tahimik na tahimik. Walang nang ahas na magsalita. Tumingin si Harvey kay Sean na may kalahating ngiti at sinabi ng malamig, naaalala kita. Si Sean ay nagpakita ng isang ekspresyon na mas masahol pa kaysa sa pag-iyak matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Ang taong ito ay, naalala pa rin siya. Hanggang ngayon, naalala pa niya ang ekspresyon ni Leon Silva sa harap ng taong ito. Iyon ang lalaking kilala bilang si Prince York. Sa huli, lumuhod din siya sa harap nito. Bukod dito, ang hari ng mga kalye, si Ryan Gotti, tila inalis ng taong ito at pinalitan ng kanyang mga tauhan sa posisyon na iyon. Ngayon, talagang hinimok niya ang taong ito. Inaasahan talaga ni Sean na maaari siyang matumbok ng kidlat mula sa langit at namatay. Ito ay masyadong nakakatakot. Bumalik si David sa kanyang katinuan sa sandaling ito. Siya pagkatapos ay walang malay na sinabi, Brother Sean Bill, siya ay basura. Ang basura na nangangailangan ng isang babae upang maprotektahan siya. Bakit nakaluhod ka sa kanya? Ikaw, lumuhod ngayon din. Galit si Sean. Bumangon siya sa sandaling ito at sinipa ang mga paa ni David, napaluhod siya sa sakit. Lahat lumuhod ngayon. Galit na galit si Sean sa sandaling ito. Ang ekspresyon niya ay nakatago. Tila hindi siya makapaghintay na pupunta sa pagpatay. Agad na nagpalitan ng tingin ang mga thugs na iyon kung kailan nakita nila ang eksenang ito. Sa susunod na sandali, ang mga tunog ng mga tuhod na tumama sa sahig ay maaaring marinig. Lumuhod ang lahat ng mga thugs, ang bawat tao ay nagsimulang magtaka kung ano ang pagkakakilanlan ni Harvey, na maaaring hayaan ang sikat na Sean Bill na lumuhod nang makita siya. Nagbago ang tingin ni Tara sa sandaling ito, gaano ka misteryoso ang taong ito. Gaano kalakas siya, hindi niya kailangang gawin, nakaupo lang siya doon. Ang malaking boss mula sa mga lansangan ay wala ring oras upang mag-atubiling at tumaas ang ulo sa kanya. Ito ang pangalawang beses, tama. Nagsalita si Harvey sa kalooban. Lumuhod ulit si Sean sa lupa. Halos ang mukha niya ay nakasayad na sa lupa. Oo, ito ang pangalawang beses na ako ay lumitaw sa harap mo. Si Sean ay nauuto. Bagaman siya ang malaking boss sa mga lansangan, naramdaman niya na siya ay isang talunan sa sandaling ito, at ang kanyang kabuoang katawan ay nanginginig. Kung gayon, paano natin malulutas ang bagay na ito? Si Harvey ay mahinahon na sabi, lahat, mangyayari ang lahat ayon sa nais mo. Nanginginig si Sean. Iiwan lang ang isang bagay. Ngunit huwag marumihan ang lugar na inuupuan ko. Sabi ni Harvey nang walang pakialam. Oo, oo, oo. Matapos ang pagsasalita, malakas na hinawakan ni Sean ang kanyang kaliwang index na daliri, hinayla ito pabalik, at sinira ito sa lalong madaling panahon pagkatapos. Ang malamig na pawis ni Sean Bill ay bumagsak sa kanyang noo. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sumigaw o gumawa ng anumang tunog. Sa halip, sinabi niya sa isang malamig na pawis, ipapakain ko ang aking daliri sa aso pagkatapos kong lumabas mamaya.
Si Harvey York ay hindi na tumugon, nanunood siya eksenang ito. Ang mukha niya ay maasim, lumingon si Sean, at sumulyap sa iba pang mga thugs, at sinabi, "Lahat kayo ay magtanggal sa inyong daliri." Sa susunod na sandali, ang mga thugs ay nanginginig, at ginawa nila ito sa kanilang sarili. Wala silang pagpipilian. Ang kanilang big brother ay natatakot na ganito. Kung hindi nila ito ginawa, baka hindi nila magawang makalabas ng buhay mamaya. Tiningnan ni Terry Lewis ang eksenang ito sa kawalan ng paniniwala. Si Harvey ay sinabi lamang ng isang solong pangungusap, at lahat ng mga taong iyon mula sa mga kalye ay sinira ang kanilang mga daliri. Habang naghihintay hanggang sa matapos ang lahat, si Sean ay lumuhad sa harap ni Harvey at sinabi ng mapagpakumbaba, "Sir, parang interesado ka sa gusaling ito ng opisina." Hindi may kakaila ni Harvey, hindi ito masama, ngunit may isang tao na itinaas ang presyo ng lugar na ito sa $777 milyong at hiniling pa sa aking kaibigan na matulog sa kanya para maibenta niya ito sa akin. "Ano, sinabi mo yon?" Tiningnan ni Sean si David ng masama. Hindi nakatingin si Harvey, ang lugar na ito ay lubos na mabuti, ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan niyang bilhin ito sa ilalim ng pamimilit. Isang mabangis na hitsura ang lumitaw sa mukha ni Sean matapos niyang marinig ito. Tumayo siya at naglakad upang kunin si David Bowie. Pagkatapos ay sinampal niya si David sa mukha ng paulit-ulit. Sampal, sampal, sampal. Sinampal si David hanggang sa lumabas ang dugo sa kanyang mukha. Siya ay nalilito sa sandaling ito at sinabi, "Brother Sean, ako ay hindi maintindihan ang ibig sabihin nito. Wala akong pakialam kung ibig mong naintindihan o hindi. Hilingin ko sa iyo, magkano ang balak mong benta ang gusaling ito ng OP Sinap?" Walang awa si Sean, umiling si David at sinabi, "Brother Sean, ang aking tanggap-ana na gusali ay nagkakahalaga ng $310 milyong. Kung nais mo ito, maaari kitang bigyan ng isang 10% na diskwento." 10% na diskwento. Magpapasya ako para sa iyo ngayon. 70% na diskwento. Walang awang sinabi ni Sean. Pagkatapos sa ilalim ng kanyang utos, mabilis na sumulat si David ng kontrata at ipinadala ito sa kay Harvey. Direkta si Sean na lumuhad sa harap ni Harvey at sinabi, "Sir, pumirma ka dito. Ang lugar na ito ay pag-aari mo na ngayon onwards." Pumirma si Harvey ng casual at sinabi, "Kaya, kung saan dapat ako magbabayad ng pera?" "Hindi na sir, kailangan iyon. Ang presyo ay isinulat para sa formal na pamamaraan lamang. Kunin ito bilang isang regalo mula sa akin," sabi ni Sean na mapagpakumbaba. Natigilan sa eksenang ito si David. Hindi niya kailanman naisip iyon. Hindi siya bibigyan ni Sean ng pera. Ito ang yaman na pinaghirapan niya sa kalahati ng kanyang buhay. Nagpatuloy si Sean bago siya makatiyak, "Sir York, ako ay nangangako sa iyo na mula ngayon, maaaring si David ay pumunta lamang upang kunin ang mga basura sa ilalim ng overpass. Okay, hahayaan kitang alagaan ito." Pinili ni Harvey na kunin ang kontrata at umalis. Sinundan ni Terry si Harvey at umalis, pakiramdam na kakaiba sa lahat ng nangyari na iyon. Ang taong ito ay masyadong malakas at masyadong gwapo. Habang naghihintay hanggang sa mawala ang figure ni Harvey, medyo nakarelax lang ang matigas na katawan ni Sean. Siya ay sakop sa malamig na pawis at patuloy na nanginginig. Mapatla ang mukha ni David. Sinabi niya nang nahihilo pa, "Kapatid Sean, sabihin mo sa akin, sino ang taong iyon? Kahit na mamatay ako, kahit papaano ay gusto kong malaman kung bakit." Sinampal siya muli ni Sean bago siya natigilan at sinabi, "Ano ang impyerno? May karapatan ka ba magtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng taong iyon? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang sino man sa buong Southlight na kayang pukawin ang malaking shot na iyon. Hindi ka niya pinatay ngayon, kaya maswerte ka. Mabilis na lumayas ka na dito. Huwag masaktan ang ibang tao sa ibang lugar." Sa Silver Nimbus Enterprise, bumalik si Harvey dala ang kontrata at malapit nang magulat ng mabuting balita kay Mandy Zimmer sa oras na ito. Gayunpaman, ang kutis ni Mandy ay labis na kakilakilabot. "Ano ang nangyari?" Medyo napangisi si Harvey York.
Si Mandy Zimmer ay bihirang nagpakita ng gayong ekspresyon. Taimtim na sinabi ni Mandy, ang balita na pupuntahan kung palawakin ang kumpanya ay lumabas. Ngayon lang, tinawagan ako ni na Lola at Uncle at sinabi yun na gusto nilang bumili ng shares ng kumpanya. Nasimangot si Harvey at sinabi, bumili ng shares. Paano namuhunan ba sila? Maaari ba silang makakuha na hawakan ang maraming pera? Sinabi ni Mandy, ang punto ni Uncle ay ibibigay nila ang kumpanya sa isang blankong tala para sa oras. Gagawin nilang gumawa ng para sa mga ito kapag kumita sila ng pera sa hinaharap. Walang pagsasalita si Harvey nang marinig niya ito. Sinubukan ng pamilyang Yates na kunin ang mga ito nang walang kahihiyan. Ang kutis ni Mandy ay kakilakilabot, ngunit siya ay nagbuntong hininga at sinabi, pumunta tayo sa pamilya Yates kasama ko. Pag-usapan natin upang malutas ang bagay na ito. Kung hindi man, kasama si Tio at mga koneksyon sa Buckwood, maaari tayong makapasok sa malubhang problema. Di nagtagal, dumating sina Harvey at Mandy sa pamilyang Yates na tirahan. Ang pamilyang Yates ay espesyal na inayos ang isang salo-salo para aliwin si Mandy. Mandy, napag-isipan mo na ba ang sinabi ni Tio sa'yo kaninang umaga? Ang pamilyang Yates ay ang unang klase na pamilya sa Buckwood. Ang mga ito ay walang kap-oras sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Hanggat maaari mong hayaan ang pamilya Yates na maging isang stakeholder sa iyong kumpanya, ang iyong kumpanya ay tiyak na tataas sa tuktok ng Buckwood sa hinaharap. Kung sino man ang manggahas na manggulo sa iyo, bigyan mo lang ako ng isang tawag. Sisiguraduhin kung baka ang ibang partido ay agad na sumunod. Ngumiti si Keith Yates at nagbigay ng isang piraso ng karne kay Mandy. Katulad ng piraso ng karne na ito, kung kumain ka sa iyong sarili, hindi ba ito masyadong malaki? Kung hinati mo ito sa kalahati at hayaan ang pamilyang Yates na magkaroon ng ilan, kung gayon hindi ka magiging puno diba? Mandy, ikaw ay isang matalinong babae. Dapat naunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ni Tio, tama. Ginagawa ko ito para sa iyong kabutihan. Si Keith ay nasa isang chatty mood, na nakikipag-usap sa pagpapasya. Nakikipag-usap siya kay Mandy sa isang mahusay na saloobin mula pa noong simula. Ngumiti din si Tanya Yates sa gilid at sinabi, Mandy, sinabi sa iyo ng iyong tiyuhin ay para sa iyong kabutihan at iyong kapakanan. Ang iyong proyekto ang Silver Nimbus Mountain Resort ay sikat ngayon. Maraming tao ang nagtatakda sa kanilang mga mata dito. Kung wala ang pamilyang Yates bilang iyong benefactor, maaari mo bang panatilihin ito sa iyong sarili? Ang asawa ni Tanya na si Leighton Love, ay nag-ayos at sinabi, kapatid, honey, huwag niyo akong sisihin sa pagiging masyadong prangka. Si Mandy ay nagmula sa pamilyang Yates. Kaya, ano ang malaking pakikitungo para sa kanya na sumuko ng ilang equity ngayon? Kung wala ang pamilyang Yates, paano siya makakarating kung nasaan siya ngayon? Kung hindi mo hayaan ang pamilyang Yates na bumili ng shares, ikaw ay literal na nagtataksil sa iyong mga ninuno. Si Keith, Tanya at Leighton, at iba pa ang nagsabi isa-isa sa sandaling ito. Ang ilan ay nagpapanggap na mabuti, at ang ilan ay masama. Gayunpaman, ang kanilang mga salita ay nagpapahiwatig lamang ng parehong bagay. Iyon ay, si Mandy lamang ay hindi maaaring panatilihin ang kumpanya ng ligtas. Ngayon, dapat isuko ni Mandy ang bahagi ng shares kumpanya. Siyempre, ang pamilya Yates ay nagsisikap na makakuha ng mahalagang bagay na walang anuman, at hindi nila gagawing maglabas ng isang solong sentimos. Ang pinakamahalaga, humingi sila ng maraming shares. Kung pumayag si Mandy, nangangahulugan ito na ang kontrol ng kumpanya sa wakas ay mahuhulog sa kanilang mga kamay. Maraming karanasan si Mandy Zimmer sa pamilya. Naunawaan niya na walang pagmamahal habang pinag-uusapan ang ganitong uri ng bagay, kahit na kamag-anak. Sa gayon, hinatak niya ang kanyang mga ngipin sa sandaling ito, ngunit siya hindi kumibo. Samantala, si Lola Yates, na hindi nagsalita ng solong salita, nilinis ang kanyang lalamunan at sinabi, Mandy, si Uncle mo, at sinabi ni Auntie ang lahat ng mga bagay na ito ay para sa iyong kabutihan. Bukod dito, hindi lamang ito ang kanilang mga iniisip. Ako rin nagkaroon ng parehong mga saloobin,
Maaari mong isuko ang equity. Sabihin mo lang, gusto ko malaman. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Huminga ng malalim si Mandy Zimmer nang marinig niya ito. Sinabi niya, Lola, kahit na ang equity ng kumpanyang ito ay nasa aking mga kamay at ang CEO din, ang isa sa may kontrol ng kumpanya ngayon ay ang Sty Corporation. Kaya, hindi talaga ako makakapagpasya. Umiling-iling si Lola Yates at sinabi, hindi ito isang bagay na kailangan mong ipag-alala. Hanggat ipinangako mo kay Lola at hayaang bumili ng shares ang pamilyang Yates. Hindi namin kailangan ng marami. Basta 10% lang ang gagawin. Pagkatapos, isuko mo ang 30% ng iyong 49% na equity sa amin. Sa kasong ito, ang kontrol ng kumpanya ay nasa mga kamay ng pamilyang Yates. Sa pamilya Yates bilang iyong taga-suporta, maaari kang bumuo ng iyong kumpanya kung nais mo. Sa hinaharap, maaari pa nating ilipat ang lahat ng mga ari-arian ng kumpanya nang walang makapansin. Mandy, sa kasong ito, ang pamilyang Yates ang magiging susunod na nangungunang pamilya sa Southlight sa hinaharap. Gawin mo lang ang sinabi ko, at ikaw ang magiging mahusay na pangunahing tauhang babae ng pamilyang Yates sa hinaharap. Maaari kong talakayin sa iyong tiyuhin at hayaan kang magbago ng apelyido mo sa Yates. Pagkatapos, sino pa ang maglakas loob na hindi ka bibigyan ng respeto kapag naglalakad ka sa Buckwood sa hinaharap? Si Lola Yates ay mukhang tiwala. Diretso din ang argumento. Una, hayaang bumili ang pamilyang Yates ng isang 10% na stake sa Silver Nimbus Enterprise. Pangalawa, si Mandy ay kailangang sumuko ng 30% ng kanyang shares. Pangatlo, mag-isip ng isang paraan upang ilipat ang lahat ng mga pag-aari ng kumpanya. Ang bentahe na maaaring makuha ni Mandy sa pamamagitan nito ay maaaring magkaroon siya ng apelyido na Yates. Para sa pamilyang Yates, ito ay isang pagpapakita ng kabutihang loob at isang pagkakataon para sa kay Mandy na gumawa ng ilang pag-unlad. Nanginginig si Mandy sa galit, hindi niya inisip na magiging ganito ang pamilyang Yates na walang kahihiyan at gumawa ng naturang kahilingan bago siya dumating. Malamig na sinabi ni Keith nang makita niya ang ekspresyon ni Mandy, Mandy, kung hindi ka sumasang-ayon, huwag sisihin ang pamilyang Yates para sa hindi pagtulong sa darating na kung mayroon kang mga problema na susunod. Nasa sarili mo mismo ay isang banta, ang pinakadirektang banta. Nang inig si Mandy sa galit ngunit sa wakas ay umalis nang walang sinasabi ng isang salita. Nagmamadali na sumunod si Harvey sa kanyang mga yapak. Lahat ng pamilya Yates ay nagpakita ng hindi kasiya siya kung kailan nakita na umalis ang mag-asawa. Sumingit si Leighton Love at sinabi, Ina, Big Brother, sa palagay ko hindi tatanggapin ni Mandy ang ating kabaitan. Sinabi ni Keith Yates na walang malasakit, bata pa sila. Hindi nila alam kung saan sila nakatayo. Iyon ay normal. Kapag nakatagpo sila ng mga mahirap na problema, pagkatapos ay sila ay malalaman kung gaano kahalaga ang pamilyang Yates. Malamig na umungol si Lola Yates at sinabi, pagkatapos ng lahat, tayo ay isang pamilya at may kaugnayan sa dugo. Bigyan natin siya ng isang araw. Kung tumanggi pa rin siyang sumang-ayon sa oras na ito bukas, tayo ang pamilyang Yates, ay hindi mag-iisip na magtuturo sa kanya ng isang aralin. Sa gilid ng kalsada, ang mukha ni Mandy ay nalubog na may luha. Umiiyak siya. Hinawakan niya ang kanyang ngipin at sinabi pagkatapos makita si Harvey na sumunod sa kanya, hinamak ako ni Lola at Tio. Ano sila pagkatapos ay ang aking kumpanya, ang Silver Nimbus Mountain Resort. Sa kanilang mga mata, ako, ang kanilang apo, ay walang iba kundi isang kasangkapan na maaari nilang gawin ang gusto nila. Inabot ni Harvey ang kanyang kamay at hinahaplos ang ulo ni Mandy. Ngumiti siya, Honey, huwag kang mag-alala. Nandito ako ay tiyak na protektahan ka. Ipinapangako ko sa iyo na hindi sila maglakas loob na manggulo sa iyo. Halika, ipakita ko sa iyo ang isang bagay. Mangyaring magsaya. Ibinigay ni Harvey ang kontrata para sa nakaraang gusali ng tanggapan kay Mandy pagkatapos magsalita. Ano?
Ang ibang partido ay handang magrente sa aming opisina ng gusali ng libre sa loob ng 10 taon. At ang kondisyon ay ibenta sa kanila ang villa sa tabi ni Sr. Armstrong. Kabanata 1020. Hindi makapaniwala si Mandy Zimmer. Ang gandang regalo nito. Ang gusaling ito ng tanggapan ay maaaring rentahan ng hindi bababa sa $3.1 milyong sa isang taon. Gayunpaman, ginawa ng ibang partido na hindi humingi ng isang solong sentimo at hiniling lamang na bumili ng villa. Ngumiti si Harvey. Ang gusaling ito ng tanggapan ay nasa ilalim ng kanyang pangalan ngayon. Maibigay lang niya ito kay Mandy kung nais niya, gayunpaman, alam niya na walang alinlangan siyang matakot si Mandy kung actual niyang gagawin iyon. Iyon ang dahilan kung bakit natagpuan niya ang gayong dahilan. Hiniling din niya kay Terry Lewis na tulungan siyang makagawa ng kontrata. Ngumiti si Harvey sa sandaling ito at sinabi, Mandy, ako ay narinig na ang boss ng gusaling ito at si Sr. Armstrong ay may magandang pagkakaibigan. Bukod dito, siya rin ay mayaman. Hindi sila kapos sa halagang ito ng pera talaga. Sa palagay ko, dahil ang ibang partido ay handang magrenta ng buo sa atin, dapat nating gawin ang mga ito na pabor at ibigay sa kanila ang villa. Ano sa tingin mo? Si Mandy ay mukhang walang pagsasalita. Pinakawalan niya ang isang buntong hininga pagkatapos ng isang sandali at sinabi. Ang mga mayayamang tao ay tiyak na may mga kakaibang personalidad. Sa kasong ito, makikinig ako sa iyo at ibigay ang villa sa ibang partido. May pananagutan ka rito sa bagay na ito. Tumango si Harvey at sinabi, okay. Una niyang nais na panatilihin ang villa sa tabi ni Sr. Armstrong para sa kanyang personal na paggamit. Ang lahat ay naayon sa plano ngayon. Kaya, ayon sa kontrata, ang kumpanya ay maaaring lumipat na bukas. Ngumiti si Harvey. Masayang ngumiti din si Mandy, bagaman ang mga pakikipag-ugnay sa pamilyang Yates ay gumawa sa kanya ng pakiramdam na napakasama ngayon, nalutas ito ng kanyang asawa ang komplikadong problema. Naisip niya na natagpuan niya ang suporta niya. Sa gabi, sa silid tulugan, ang ekspresyon ni Mandy ay nagbago. Maya-maya, maingat siyang pumunta sa silid ng study room upang makuha ang kama ni Harvey at ilagay ito sa susunod na kama. Nahiya si Mandy matapos gawin ito, hindi niya inaasahan na tatanggapin niya si Harvey ng mabilis. Hindi inaasahan, nang nais na ni Harvey na matulog sa kama nung gabi. Lumakad siya sa silid ng study room at noon hinanap ang kanyang kama. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at pagkatapos ibinalik ang kama sa silid ng study room. Ang eksenang ito ay gumawa kay Mandy, na nakaset na, lumiko walang pagsasalita. Harvey, ikaw, ano ang iniisip mo? Si Mandy ay walang malay na sumigaw. Si Harvey ay nahuli. Una niyang naisip na ito ay ang part-time cleaner na naglalagay nito sa maling lugar habang naglilinis ng silid. Tila ginawa ito ni Mandy, si Harvey ay bastos habang iniisip ito. Siya noon ay ibinalik ang kanyang kama at sinabi, Honey, ako ay naunawaan ang ibig mong sabihin. Papasok na ako ngayon. Ngumuso si Mandy, lumabas. Hinampas niya ang pintuan ng silid na isinara pagkatapos na magsalita. Sumandal siya sa pintuan, at sa kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Sa labas ng pintuan, si Harvey na ngayon ang susunod na naging walang pagsasalita. Matagal na niyang hindi naisip ito. Siya ay hindi naisip na ang relasyon sa pagitan ng dalawa sa kanila ay mabilis na sumulong. Gayunpaman, ang problema ay talagang namiss niya ang kanyang pagkakataon ulit. Si Harvey ay may pag-uudyok na kurutin ang kanyang sarili sa lalong madaling panahong naisip niya ito. Nais niyang hindi niya ito nagawa. Kinabukasan, inutusan ni Mandy ang kumpanya na lumipat sa bagong gusali ng opisina ng maaga sa umaga at kahit na pinalitan ang pangalan nito ng magdamag, Silver Nimbus Building. Di nagtagal, nakarating ang balita sa pamilyang Yates. Maagang dumating si Leighton Love sa pamilyang Yates sa umaga. Nakakatawa ang kutis niya. Sabi niya, Lola Yates, Big Brother, may problema tayo. Hindi lamang ang maliit na beach na iyon, walang balak si Mandy na bigyan tayo ng equity. Pagkatapos pinalipat din niya ang opisina ng kumpanya sa magdamag at lumipat sa isang bagong gusali ng tanggapan na matatagpuan sa komersyal na sentro ng Buckwood.
Sinasabing sunod-sunod niyang inuupahan ito ng 10 taon. Ang pag-upa sa lugar na iyon sa loob ng 10 taon ay gagastos ng milyon-milyong dolyar. Ito ang lahat ng ating pera. Nagpakita si Layton ng isang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, sa kanyang mga mata. Ang pera ni Mandy ay nararapat na kabilang sa kanila, walang karapatan si Mandy na gamitin ito.